Ano naman masabi mo, nakakapunta ka na ngayon ng mga ganito? Masaya po. Masaya naman kasi dati walang ganito-ganito, di ba? Soul searching, fall apart. Ay. Magandang hapon sa lahat ng mga manood natin. Ngayong araw ay kasalukuyan, marahil pamilyar po sa inyo lahat ng mga manood natin kung kaninong bahay itong nasa likuran natin. So sa mga hindi pa nakakaalam, ngayong araw po ay nandito tayo kasalukuyan sa mismong harap ng bahay nila Ate Ninya dati, kung saan nangyayari nga yung mga talagang kasuklam-suklam na pangyayari sa buhay ni Ate Ninya noong mga panahon na nandito pa siya sa tahanan na to, na sa ngayon sa nakikita namin ay unti-unti nang nagigiba ng kusa, di ba? Hindi na kailangang sunugin, hindi na kailangang gibain, kusa nang nagigiba. Okay, so ngayong araw meron lang ako sa inyong gustong ipakita, kasi nung 3 days ago or 4 days ago ay nanggaling kami guys sa bayan ng San Juan, doon po sa kaarawan ni Ate Lindy. Dahil po nung time na yon ay iba yung pakiramdam ko na saya, na yung isa sa tinutulungan natin, which is si Ate Ninya ngayon, ay napakalaki talaga na nang pinagbabago sa buhay niya. Hindi lang dahil sa nagkakaroon siya ng bahay, hindi lang dahil sa nakakatanggap siya ng mga blessing, hindi lang dahil sa nagkakaroon siya ng cash assistance, hindi lang po yung pagbabago na yon. Talagang grabe talaga yung nangyayari na ngayon sa buhay ni Ate Ninya, na masasabi kong sobrang layo na sa dati, kung saan dito sa bahay na to ay naghirap siya ng 10 taon o higit pa, na ngayon ay ibang iba na. Okay guys, so ngayon simulan natin sa intro ng vlog natin nung araw ng kaarawan po ni Ate Lindy at kung saan tayo nagninong sa kanyang anak. Ngayon ng araw ay hindi muna kami magcha-charity dahil inilaan namin ang araw na ito para sa mga kinakailangang asikasuhin at kinakailangang puntahan. At ngayong araw nga ay naimbitahan tayo sa isang salo-salo o paghahanda sa bayan ng San Juan, dahil ngayong araw ay tayo ay magiging pangalawang magulang. Guys, good day nga pala sa lahat at welcome back dito sa channel natin. Ngayong araw po ay off muna tayo sa pag-charity dahil kasama ko si Commander, si Cairo, si Mac, si Marcos Liit, tsaka si JM dyan sa likod. May pupuntahan po kami ngayong araw na tiyak ay mabubusog ang aming mga tiyan. Dayo kami ng tanghalian. Nagtanghalian na ba tayo? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ano? Kung nga pala. Minsan nakakalimutan na rin natin kumain. Baka sa susunod hindi nakalimutan natin kung sino-sino tayo. Hindi na kita kilala, hindi mo na ako kilala, di ba, dahil hindi kumakain. So pupunta kami ngayon sa San Juan, Batangas. And then alam na to ng iba. Kita-kits tayo doon. At ewan ko kung aabot pa kami. 1:38 na, so 1 PM yung call time doon. Pero 1:38 na ngayon. Siguro naman abot na pa natin yung ano doon, yung adobong manok, di ba? So kita-kits lang tayo doon. Sa araw-araw nga na pagmi-mission namin, kung minsan nakakamiss din na ang kasama mo sa mga ganitong lakad ay yung pamilya mo. Kaya ngayong araw sa pagbabiyahe namin ay kulang man kami, pero masaya pa rin. Kasi nga sa unang pagkakataon natin dito sa Calabarzon, tayo ay magkakaroon ng inaanak. At dahil naniniwala nga ako sa kasabihan na kapag kinuha ka daw na ninong ay bawal itong tanggihan. At ngayon nga ay nakarating na kami dito sa event kung saan gaganapin ang binyag ng anak ni Ate Lindy at ang kanyang kaarawan. At nadatnan nga namin dito na nandirito na ang halos lahat, maging sila Ate Ninya ay nandirito rin. Nakakatuwa dahil nakikipagsalamuhan na rin siya sa mga taong nakakasama niya rito. Maswerte na lang din talaga tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo sa mga ganitong pagkakataon. At dito nga ang pastor nila Ate Lindy ay nagsisimula na para sa gaganapin muna na binyag nitong dalawa. Anong oras kayo dito dumating?
Maaga pa naman. Nagpunta po ba kayo sa church pa nila? Hindi na. Nagpunta rin. Nagpunta pa kayo doon? Ay. O, Sana nga ako hindi pupunta eh. Bakit? Nalaman ko hindi pupunta si Pinsan. Nung nalaman mong hindi pupunta sino? Si Pinsan. Sino pinsan? Nagbibigay tinapay sa amin dati. Natakot kasi ako baka pag lipat po ako hindi rin magpunta. Hindi ka sana pupunta dito kung hindi pupunta yung pinsan mo. Bakit naman? Wala po siya. Ayun ba yun yung kanina nga doon sa unahan? Hindi po yun. Wala nga po siya dito. Hindi nakapunta. Okay. Yung pong isang ninong dito. Ano naman masabi mo, nakakapunta ka na ngayon ng mga ganito? Masaya po. Masaya naman kasi dati walang ganto-ganto, di ba? Sa nakikita nyo nga sa video na yan, na sinasabi ni Ate Ninya na talagang ngayon na lang ulit nangyari sa buhay niya yung ganyang pangyari. Which is dati, nagagawa niya yan nung panahon na siya ay nagtatrabaho sa Manila. Ay yung nakakagala siya, nakakapasyal, na pag-i-enjoy niya yung sarili niya sa mga gusto niyang puntahan. Pero nahinto nga yun nung umuwi siya dito nung time na yon nang galing sa pagtatrabaho at doon na nagsimula yung pangyayari na magkaroon nga siya ng supling kay ninyo. Doon daw yung nagsimula nung umuwi siya dito galing sa pagtatrabaho. Tapos dyan sa video na yan na napapanood ninyo sa screen natin ay sobra po yung pakiramdam ko that time na kinakausap ko siya. Kasi nga, nung unang pagpasok pa lang namin doon sa venue, ay nakita ko na si Ate Ninya na alam mo yon, nakapustura, nakaayos, pati mga anak niya nakaayos. So, yung dating Ninya na napupuntahan ko dito guys dati, alam mo yon, sobrang layo talaga nung Ninya ngayon sa Ninya noon na napupuntahan ko dito. At ang isa pa sa kinatutuwa ko dyan ay natututo ulit si Ate Ninya na makisalamuha sa mga tao. At bukod pa doon, sa nakita ko ay kumbaga wala na yung dating iniisip niya sa mga tao na baka siya ay pinagbubulong-bulungan, na baka ang mga tao ay galit sa kanya. Sa nakita ko po sa venue na yon, sa araw ng birthday ni Ate Lindy, ay nakita ko kung gaano siya ka-open sa mga tao, makipagbatian, makipagnitian. Yun po yung nakita ko sa kanya. So talagang makikita natin na napakalayo sa dating Ninya na napakalungkot sa bahay na to. Every time na bibisita ako dito nun, maalala ko ay talagang hindi ko makitaan si Ate Ninya ng ngiti. Talagang alam mo yun, parang pilit na pilit yung ngiti at hindi pa totoo yung ngiti. Pero ngayon, yung mga ngiti na nakikita natin kay Ate Ninya kapag siya ay masaya, yun ay ngiti talaga ng masayang tao. I-continue po natin yung video o vlog ko nung araw ng birthday ni Ate Lindy. Kahit siguro may okasyon sa mga kamag-anak mo, hindi ka napunta talaga, no? Talagang doon ka lang sa inyo. Grabe, kasi, si tatay. Tay, ba't nandiyan ka, tay? Mainit. Guys, ayun nga, ito yung pinuntahan namin ngayon dito sa binyag at birthday ng anak ni Ate Lindy, at ako nga daw yung kinuwang ninong. So, kaya nagpunta rin kami dito. Dapat may lakad din kami pero naglaan kami ng konting oras para sa ganun ay nakakahiya din naman na inimbitahan ka maging ninong tapos hindi ka pupunta. Kaya nandito kami ngayon. Si Ining, nasan si Kuya Neto? Hindi ko nakikita. Nandiyan po. Okay, nag-bless pala sa akin kanina. Ano? Isang kayo sakay niyan? Kaya na po sa sasakyan. Saan? Tricycle? Sa ano Kotse? Hindi ho. Saan? Patrol? Okay. Dapat pala nag-aga tayo kanina, nasundo natin sila Ate Ninya at naisabay na lang natin sa atin. Hindi ko lang po alam saan po kami sagay mamaya. Ining, huwag mong ganyan, magdudumi ka. Kaganda-ganda pa naman ang suot mo, madudumihan lang. Okay. So ngayon, dyan naman po sa nakikita nyo, yung anak ni Ate Lindy. Ayan yung tinutukoy ko sa inyo kanina na napakalaki rin po ng improvement ng bata na to. Promise, behind the camera, hindi po natin marahil nakikita yung mga pagbabago sa bata na to. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano po yung mga nakita ko na pagbabago sa anak ni Ate Ninya na babae. Unang-una ko po na napansin sa bata na to, hindi na po siya umiiyak sa tuwing may lalapit po na lalaki sa kanya. Na kumpara noon, maalala nyo, every time na darating tayo dito, grabe po ang iyak ng bata na yan. Hindi po siya sanay na may ibang tao, lalong-lalo na sa lalaki, na pupunta o lalapit sa kanya.
Yun po yung unang-una kong napansin sa anak natin niya na babae. Wala na po ngayon yun. At pangalawa po na napansin ko sa anak natin niya na babae, eto guys, talaga matutuwa kayo. Kasi dati, kapag may lakad po kami nila Ate Ninya, like ipapacheck up natin nun sa Ate Ninya, may ibang lakad sa RTIA, eto pong anak ni Ate Ninya, hindi po talaga yan magpapaiwan guys. Iiyak lang yan ang iiyak. Pero ngayon, kapag kagaya ngayon, may lakad kami kanina for psychiatrist natin niya, sinabihan lang po na namin siya kahapon na huwag ka na munang sumama. Wala na pong react yung bata, okay lang sa kanya. So hindi na siya umiiyak kapag iiwan ng nanay niya. Yun po yung pangalawa na napansin ko sa bata na to. At pangatlo na napansin ko sa bata na to ay ngayon po ay kumbaga marunong na po siya, mas marunong po siya na makipag-usap sa tao. Hindi na po siya nahihiya mag-open up kung ano man yung mga nararanasan niya sa school, kung ano man po yung mga gusto niyang sabihin ay talagang sinasabi na netong bata. Talaga yan po yung mga napansin ko na pagbabago sa anak ni Ate Ninyang babae, na para sa akin po ay sobrang sarap sa pakiramdam na yung dating bata na ganun, na takot, hindi maiwan, hindi makapagsalita. Ngayon, lahat na yon ay opposite sa nangyayari noong panahon na yon. Yan po yung mga napansin ko naman para sa anak ni Ate Ninya. At ang pang-apat po, ito po yung last na napansin ko sa bata. Yung pong bata dati na kung makikita nyo dito, kapag kabibisita ako, sa mga nakakatanda, kapag pupunta ako dito, yung bata po talaga as in, yung water niya na nanggagaling sa mga ilong niya, sa ilong niya, yung tubig na nanggagaling sa ilong niya, alam nyo na ibig sabihin, baka lang kasi may mga kumakain, talagang nandyan. Talagang makikita mo, puro dumi yung mukha, yung damit puro dumi, yung katawan puro dumi. Talagang as in, makikita natin yung bata noon na masabi nating napapabayaan. At wala siyang care yung bata nung time na yun sa sarili niya. Pero ngayon, kagaya niya sa nakita niyo sa video, nakapustura yung bata, nakaayos. At hindi lang po dyan, kahit maging dito sa bahay nila Ate Aisel, ay maayos na po yung pananamit ng bata, malinis, alam mo yun, napakaliwanag ng mukha ng bata kapag makikita mo siya every time na bibisita kami dito. Not unlike before, sobrang layo na po ng gap ng dating anak natin niya na dito naninirahan sa kung nasan siya ngayon. At naniniwala ako na tulong din yan ni Ate Aisel at kung sino man yung nakapalibot sa kanya, sa mga bata, pati sila Ate Lindy. Naniniwala ko dahil tinuturuan nila ng tamang asal, tamang paglinis ng katawan yung mga bata. Ayan po yung napansin ko. So ngayon, i-continue natin yung vlog natin. Galing nga sa kahon. Naiinitan ba kayo dun sa loob? Kaya kayo Aray po lumabas? na natutupak. Okay. Siliyan. Kaya lumabas muna po. Nagkain na ba kayo? Hindi pa po. Tanghalian? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Hala, anong oras na? Okay na. Dapat nagkain na muna kayo kasi may ceremony pa dito o talagang matatagalan yan. Yung po si Pinsan po, kaya daw po hindi nagpunta, wala daw po ibibigay. Isangan lang po kung nanonood po si Pinsan. Hindi naman Sana importante po yun. dumating po kayo sa lipat po. At wala po kayong bigay. Oo, kahit walang bigay, hindi naman importante yun sa mga bisita ni Ate Lindy. Hindi naman sila naghihingi ng gano'n o naghahangad. Basta makapunta lang kayo, masaya na yung mga yan. Oh, yung sa mga bigay sa mga ninong at ninang na lang yun. Di ba? Okay, maya pasok na rin tayo sa loob. Para hindi kayo dito na ano. Kasi kayo nasa ini. Doon sa dasal. Sa dasal. Ang ganda-ganda ng suot niyo. Di ba siya nainitan dyan? Wala ba kayo pamaypay man lang? Hindi po. Okay lang? Opo. Natutuwa naman ako mga kababayan kasi alam mo yun, yung dating Ate Ninya na nakikita natin na sinasabi niyang hindi nga man lang makalabas. Ngayon, nakakasama na sa mga ganitong okasyon, di ba? At naniniwala ako marami pang okasyon ng daraan na si Ate Ninya ay makakasama sa mga ganito, di ba? Yun lang yun. Marami pang okasyon na dating di niya maranasan, may experience na niya ngayon. O kagaya nga na itong kala Ate Lindy na to. So baka mamaya Ate Ninya, hindi rin kami magtatagal. Siguro pagtapos ng binyag baka pupunta na din kami. So baka bukas naman, baka punta kami sa inyo. Opo. Okay lang ba? Okay lang yun? Opo. Okay, sige. Nandito sa Sige. punta
pa. Okay. Kami talaga may lakad ngayon pero sabi ko nga daan din at kakahiya baga kay Ate Lindy rin. Opo. No? Nakakaya na hindi man lang makapunta dito. Para po si Pinsan nga po, hindi yung nagpunta nga po. Sana nagpunta na lang siya, hindi naman importante yung bigay kung iniisip niya. Basta po sa akin po, nagyan po siya sa lipat po, makasama lamang. Okay na. Imbitahan mo siya ha. Basta imbitahan mo siya ha. Okay. No, nakapagpintura na ba doon? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa? Nagagawa ko ang kuya doon sa kabila. Gagawa pa. Okay, sige, ayos lang yan. Antay-antay na lang tayo doon sa bahay niya na matapos. Pero sana wish ko itong this week matapos na. Okay, pasok muna kami doon sa loob. Opo, sige. Kayo? Susunod na lang po. Okay, sige. He washes over me with light. At nang mga oras nga na ito ay pinaupo na ang lahat ng mga ninong at ninang dito sa harapan. At dito nga ay nagtataka rin ako kung bakit pinapatawag din nila si Commander dito sa unahan. Yun pala ang hindi namin alam, si Commander din pala ay ninang din ngayong araw. Dahil nga ang sabi ni Ate Lindy ay hindi na para kumuha ng ibang ipapartner daw sa mga mag-asa-asawa. Kaya't yung mga mag-asa-asawa na lang din ang kukunin niya. A holy peace. At nang mga oras din ngang ito si Commander nga ay bukod sa walang alam ay nandoon siya sa aming sasakyan. Kaya't nang pagpunta namin dito ay dito pa lamang siya nasabihan na siya pala ay may kinakailangan ding pirmahan. Alright guys, so ngayon nandito naman tayo ngayon sa loob ng sasakyan kasi nga ay kinakailangan na din naming umalis. Nakapirma naman ako doon and then ayun pinapaabot ko na lang yung munting gift natin para doon sa inaanak ko, na anak ni Ate Lindy. Kaya ngayon ay kinakailangan namin pumunta ng Lucena para nang sa ganun ay makapag-renew ako, so habulin namin tong oras. Kaya nagpapaalam na ako doon kay Ate Lindy. Then anong nangyari, si Commander ninang din pala, so hindi niya alam. Kaya yun pinatawag si Commander at may pipirmahan daw doon. And then ay wala talagang kaalam-alam yun. Hindi ko rin naman alam. Hindi ako nasabihan ni Ate Lindy yata, o baka nasabi niya, limot ko lang, na si Commander ay ninang din pala doon sa, kasi dalawa yung bininyagan guys na anak ni Ate Lindy. Dalawa lang na may anak niya eh, yung panganay tapos yung bunso. Para yung bininyagan. Then kasabay pala ng birthday ngayon ni Ate Lindy. Daddy, Oh, i-throw ko lang ito. throw? Tapos, O sige, labas ka anak ko. Kaya mo? hindi, tuwan yung window. Huwag ka dyan magtapon ng basura anak ko. Gagalitan tayo. Kita mo linis-linis ng paligid tapos tatapunan mo ng basura. Wag, mamaya na lang. Lagay mo na lang dito. Throw ko na lang dyan sa labas, ha? Huwag ka magtapon pag malinis lalo yung area. Oh, Okay na. Wait lang, Cairo, ha? Hawakan mo nga, Cairo, yung camera natin. Akin na. Huwag ka mag-throw ng basura dyan sa labas. Ayan. gusto ko ito. Okay, so inaantay ko na lang si Commander doon pa sa loob. Then si Nanay hindi naman papayag na hindi tayo daw kakain. Kasi sabi ko okay naman na po, salamat na lang po at pasensya na din, nagmamadali lang talaga. Pero sabi ni Nanay, padadalhan niya daw kami ng pagkain. Thank you kasi matitikman din namin yung foods, di ba? So kita-kits tayo guys sa pwedeng maging lakad namin ngayong araw. Okay, so ayan yung mga nangyari that time na nandoon kami sa event. Kasi meron nung nangyari na may kinakailangan kaming asikasuhin. Importante din kasi talaga yon. So after namin mag-sign ni Commander bilang ninong ay nagpaalam na kaagad kami na aalis na rin kami. Matapos na magpaabot ng munting gift namin ay nagpaalam nga kami na alis na rin kami dahil may asikasuhin. That time talaga hinabol pa kami ni Ate Lindy at ni mama niya para pabaunan. Kaya maraming salamat sa kanila. At nagkausap naman kami at ayun nga, sinasabi lang nila na halos lahat daw ng tao doon ay inaantay tayo na mga kwentuhan dahil sila pala ay isa sa sumusuporta sa atin. So inaasahan ko na lang sana na kapag nag-ribbon cutting tayo, sana kung may free time sila makarating sila para mamit namin sila at mamit din nila kami. At ayun, that time pagkatapos naming pumirma, pumasok kami ng sakyan and then pumunta na kami doon sa aasikasuhin namin. At pagkatapos nga namin makapunta doon, ito naman yung mga sumunod na pangyayari. At matapos nga ang lahat ng naging lakad din namin ng araw na ito, ay dito pa lang talaga kami manananghalian. Dahil nga ang gusto namin ay yung manananghalian kami na meron na kaming natapos na gawain.
Okay guys, update tayo matapos namin manggaling sa Lucena. Dito naman kami ngayon sa Romantic Baboy. Manananghalian kami kasi wala pa kaming kain guys, hindi pa kami nagla-lunch. Kaya dito, manananghalian muna kami. Tara. Si Ivana Baliwag daw. Sino? Ivana Baliwag. Yung sasakyan. Tara. Oo nga pala, hindi nga pala porke Romantic Baboy ang pangalan nitong kakainan namin, ay baboy na yung kakainin namin dito. Dahil dito sa tuwing kakain kami, ay pinapakiusap namin na ang ibibigay lamang sa amin ay yung mga maaari naming makain, kagaya na lang ng manok at maging na rin ang karne ng baka. Take your time, you move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. Tapos sa amin kumain guys at sobrang busog na busog talaga as in. Ayan o, side na side yan. Kasi bawal daw ang lip over. Contant eh. Nakadala mo siguro ang pauwi. Hindi yan nagsasalita. Ayos pa daw? Busog? Ikaw, busog ka? Apo. Anong masarap hindi? Masarap. Ay! Okay, so yan lang yung naging vlog namin that time. Kaya sabi ko nga, kinakailangan nating gumawa ng parang reaction sa mga nakita natin na pagbabago na talagang hindi ko din ine-expect na darating sa punto na ganun sila Ate Ninya at ng kanyang mga anak. Hindi ko ine-expect, pero basta that time na tumutulong ako sa kanila dito, ang team, isa lang yung gusto namin mangyari, makatulong sa kanila sa abot na makakayanan namin. Kung ano man yung kahinatnan, kung ano man yung kalabasan ng tulong na makakayanan namin, ay ipinagdarasal na lang namin na sana maging enough o maging worth it para sa pamilya ni Ate Ninya. So, ngayon, sa nakikita ko naman at alam ko sa nakikita ninyong lahat ay sa tulong ng nasa taas, syempre siya ang may dahilan ng lahat ng ito. So, nakikita natin na ngayon po ay ang pagbabago ay binigay na talaga sa kanya. Yung lahat ng blessing na para sa kanya sa likod ng pinagdaanan niya sa mahigit 10 taon ay talagang nakikita ko na natatamasa na ni Ate Ninya sa ngayon. So ayun lang, ang hinihiling ko na lang sana sa lahat ng sumuporta kay Ate Ninya at nagmahal, kung ano man po sana yung mga nakikita natin ay mas mainam na bigyan natin ng positibo na komento o bigyan natin ng positive side lahat ng napapanood natin, para nang sa ganon kapag ka po yung mga tinutulungan natin na hindi sanay sa mga pwede nilang mabasa ay hindi naman po sila sobrang maapektuhan, kagaya na lang lalong-lalo na ni Ate Ninya na mayroon din pinagdaraanan. Okay? So ngayong araw, kinontinue ko lang yung vlog, kakagaling lang namin sa psychiatrist para pa-check upan si Ate Ninya. Kasi nga until na wala pa tayong schedule sa RTIA, kaya kami muna yung gumagawa ng paraan. Kasi sa Pichagis, malapit na yan. Ayan na po yung hearing ni Ate Ninya at ng kanyang tatay. That time na darating, sa darating na yan na hearing sa Pichagis, hindi ko lang alam kung magkakaharap na po silang dalawa o through video call pa rin yung mangyayari. Okay? Maraming salamat sa pag-invite ulit sa amin kay Ate Lindy. At ayun, kahit hindi man kami nakatikim ng handa, nag-take out sila para matikman namin dito sa kanilang tahanan. Kaya maraming salamat ulit. At muli, kapag dumating man yung time na magiging limited na yung pagpunta namin dito sa Barangay Salao, dito sa Rosario, Batangas, hindi po namin makakalimutan yung lahat ng tao na sumuporta at sumalubong sa amin nang mapadpad po kami dito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Marcos TV Channel. Siyempre, supportan nyo yung misis ko, si Commander Marcos, si Rans TV, at supportan nyo yung team namin, ang Team Marcos, na patuloy sa pagtulong
ipagpapatuloy namin kung ano po yung nasimulan namin na laban para sa pagtulong itong adhikain namin. Basta sana ang hiling lang namin walang iba, kundi sana suportahan niyo po kami. Sana nandiyan po kayo para sa team namin. Para na sa ganon, sama-sama po tayo na makakatulong sa kababayan natin dito sa Pilipinas. Kung saan man tayo dalhin ng mga gulong ng sasakyan natin o kung saan man tayo mapadpa dito. Muli po, salamat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. We love you all guys. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo. Be near you, I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.